magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako lang po yung kapamilya, Abby Garcia. Dito Tulong ko pa sa Global sa TNC, the Filipino Channel. Siyempre, nandito na naman kami para bigyan mo yung tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay. Mas masaya. At mas makabuluhan. Kapamilya, isang pinagpala ang bagong taon po sa inyo lahat. Happy and a blessed New Year po. At siyempre, Kapamilya, may tanong po ako sa inyo. May gusto ka bang gawin pero hindi mo magawa? parang kanta, di ba? Pero ilang beses mo nang sinimulan ng isang gawain pero hindi mo pa rin natatapos. Good news, mamaya pag-uusapan po natin kung ano dapat malaman at gawin para magawa natin ang mga dapat natin gawin. Sa ating episode na Mission accomplished! At syempre, pag-uusapan din natin mga epektibong paraan sa pakipag-usap sa mga apo or anak. Yan, kaya nga po, simulan na po natin ang ating programa ng Tulong Pampagaling. At syempre, ang paniniwala po namin, one idea or one story can change your At ang life. napagandang kwento po natin ngayon ay pinamagandang apply agad. Ito ay kwento ng dalawang magkapatid. Alam niyo po, may dalawang mag-sisters. Ang pangalan po si Annie at saka si Jenny. Isang araw, habang nagbibisikleta. Oo. Si Annie po, nawala ng balanse. At nalaglag po sa bisikleta at umiyak. So si Jenny, tinulungan po siya na makatayo, no? At dinala po siya sa bahay. Sa bahay, ginamot ng nanay, nagbabandage, no? First aid. At sinabi sa tatay na... Sinabi ng tatay. Sinabi ng tatay na kailangan siyang dalhin sa doktor Nako. para sa tetanus Kasi injection. nga, baka nga may ako pagtinya sa buhay. Oo, so nang narinig niya yung injection, maya-maya, si Annie po ay immediately went to the kitchen and took out an apple from the refrigerator. So kumain siya ng apple. O bakit? So lumapit si Jenny, no, sa kanya doon sa kitchen at yan siya, takot ka ba sa injection? Sabi niya, yes, takot na takot. I'm afraid of injection. Kaya nga, kumakain ako ng apple. Bakit? Di ba sabi ng teacher, an apple away keeps the doctor away. Yeah, kasi dadaling sa ospital, sabi ng teacher, kumain ng apple, para hindi nadalhin sa ospital at hindi ma-injection. Siguro na yun. Ano matututunan natin? Isa-isay natin. Number 1, knowledge comes from learning. Wisdom comes from living. So, ipo yung knowledge, kaalaman po natin, nakukuha po natin siya na panaginip tayo, tinutupan tayo. That's knowledge. Pero hindi po knowledge ang papaganda ng buhay natin. It's wisdom. Sabi nga po, there's wisdom ho sa pagbuhay natin. Pag nagamit po natin, ito yung magpapaganda ng buhay. At ang wisdom po nangyayari po, pag ginagamit natin yung mga prinsipyo, natutunan. Kaya pala pag sinabi natin knowledge is power, hindi pala makatotohanan yun. Kanya nga, parang half-truth po yun. Totoo po, power yung knowledge, pero hindi po tunay. It's Tapos yun, applied. tapos. It's applied knowledge that is power. Kasi knowledge is acquired through the process of learning. What wisdom is gained through the experiences of living. Yung ginagamit. So, napaka-importante. So, lesson number 2 tayo. Knowledge without application is worthless. Yun na nga, baliwala. Knowledge is useless without application. So, napapunta po, kung mayroon po kayong knowledge at kung hindi nyo ginagamit, wala po. Bigyan ko po example. Nanonood po kayo ng programang ito, linggo-linggo. Right? Nalalaman nyo po yung mga bagay na tinuturo namin. Tawag po doon, knowledge. Pero kung yung knowledge na natututunan nyo na pwede magpaganda ng buhay nyo, hindi nyo ina-apply, sayang po yung panahon na kayo nag-aaral, natututo. Kasi hindi nyo naman po ina-apply. Ang nangyayari lang po, nagiging entertainment kami. Hindi po kami nandito to entertain you. Ang gusto po namin, gumanda ang buhay nyo. Kaya ang hiling po sana namin, yung mga natututunan nyo dito, i-apply nyo sa buhay nyo para lalong gumanda ang buhay. Kumbaga, i-unlock, no? Unlock the true value of knowledge by putting it into action. So yun po ang napaka-importante, kailangan nyo maintindihan. Marami sa atin, dami na natin natutunan, pero parang hindi nagbabago buhay natin. Oo, dapat hindi knowing, no? Doing. Kailangan matuto po tayong gawin, i-apply yung mga Gaano na ba karami sa atin ang alam ang tama? alam mo, tama, di ba? Iba ang ginagawa. Sample! O kaya masama ng alam mo masamang mantaya, ginagawa pa rin. Alam nating masama ang chismis na nakasira sa buhay natin, ginagawa pa. Alam natin dapat tumulong sa iba, pero hindi naman natin ginagawa. Alam nating dapat mag-exercise, kumain ng tama, pero hindi naman natin ginagawa. Tapos nakatuto tayo, ba't hindi gumaganda ang buhay natin?
apply po dapat. Number 3. Success is the application of knowledge. Yun daw po yung tagumpay. Kasi success is achieved through the practical application of knowledge. So, sa mga dahilan, bakit nyo nagtatrabaho? Ginagawa nyo dahil gusto nyo magtagumpay. Yes. Tama. Pero to some of us, mas medyo malungkot po. Hindi po lahat ng tao gusto magtagumpay, nagtagumpay. Bakit po? Kasi hindi nila ginagawa yung dapat gawin. Kasi siguro hindi nila alam yung dapat nila gawin. Pero kayo, nanonood ng program ito, marami na kaming na-share po sa inyo ng mga bagay na pwede magpaganda ng buhay niya. Kailangan nyo na lang pong gawin para tunay po maging successful kayo sa buhay. Kaya if you want to be successful, do it. No, ang dami mo nang alam, gawin mo na lang. Sabi nga nung isang Sapatos! commercial, just do it. Kung kailangan mong humingi ng tawad, do it now. Kung kailangan mo magpatawad, do it now. But Oo. hindi lang po ito pagkain. Kuminsan po may mga emotional things na tayo dapat gawin na hindi natin ginagawa. Kaya hindi ko lalo maganda. Correct. Kung kailangan mo na magsabi ng totoo, do it now. Tigil-tigilan mo na ang magsinungaling. Number 4. It's not what you know, it's who you know. Kumbaga, it's not about what you know, but who you know. Kasi success is not solely based on your knowledge, but also the valuable connections between kanino ka makonekta. Totoo po, balik po tayo po doon sa dalawang bata. Yung dalawang bata. One is konektado siya sa teacher. Alam niyo yung tinuturo ng teacher. Gawin po. Konektado rin siya sa tatay, kaya siya natakot na hindi ko dadalhin ako sa ospital. At the end of the day po, di panonood yun lang po ng programa. Kita maganda lang po yun kasi konektado kayo sa mga bagay na sinishare po namin. Ang hiling talaga lang po namin. Apply niyo po ito para kumanda. Sabi nga kung minsan hindi natin kailangan ng maraming knowledge, Oo. basta kilala natin yung maraming knowledge. Oo, diba? alam mo, ibig sabihin nun, napaka-importante po nun. Kung minsan wala ka lang. Pero yung kasama mo maraming alam, so pwede ka magtanong. Yung Ilan nanay yan? mo, kapatid mo, marami ka alam. Pero kung kilala mo si Google, Ayan. diba? Pwede kang kumuha ng insight sa kanya. Kilala mo si ChatGPT. Oo, diba? The best way to gain knowledge is by knowing God and applying. And that's one thing po gusto namin iwanan po sa inyo. Kung gusto nyo talaga kumanda ang buhay nyo, lumapit po kayo sa Diyos. Ang Diyos po, alam mo lahat ng bagay. Si Google po maraming alam. Si ChatGPT po maraming alam. Totoo po yan, matatalino sila. Pero isang bagay po kailangan nyo maintindihan. Yung katalinuhan ng tao, yung katalinuhan ng ChatGPT, amang mga sa Diyos. Because ang Diyos po, alam na ng bagay. At meron po kayo pangailangan o problema hindi ko malaman kung ano gagawin. Siguro po itong taon na ito, simulan po natin. Lumapit tayo sa Diyos na tunay na bibigyan tayo ng kaalaman. Hindi lang kaalaman, kakayanan para gawin yung alam nating magpapaganda ng ating. At isa pang maraming knowledge. Ay nako, yan po yung abogadong napakatindi, si Atty. Ed Alan Lindsay. Kaya if you're looking for an outstanding and trusted immigration lawyer with expertise and compassion for Filipinos, dito natin maaasahan si Atty. Ed Alan Lindsay ng Lindsay Law Firm. Kaya tumawag lang po sa 747-214-7474. O kaya mag-email po kayo sa kaso na meron kayo ng problema kayo sa pasa mo at gmail.com. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa mag-blue. Huwag bibitin! Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Vic Garcia po. At Abiling Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic sa araw na to, magbibigay daan muna tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefit Specialist na si Gina Criste. Gina! Kapamilya, alam mo na ba ang gagawin mo sa retirement funds mo? Huwag mong hayaang matulog yan ng konti lang ang kita. Alam mo bang may program sa fixed index annuity na may offer na 25% upfront bonus for rollovers? Katulad ng 401k, 403b, 457, or IRA. Pwede rin ang CD and saving account transfers. For example, kung may $100,000 ka, may $25,000 upfront bonus ka na i-add sa initial funds mo. O di ba bongga? Ito ay paraan ng pag-iipon na protektado ang puhunan because of upside potential and downside protection. You are guaranteed to never experience losing a single penny. Ang tanong,
Kailangan bang malaki agad ang pera para magsimula? Depende yan. If you'd like to set up a Roth IRA, pwedeng mag-umpisa for as low as $100 a month or $7,000 a year for clients 50 years old and below, or $8,000 naman if over 50 years old. If it's a single premium like rollover of 401k, 403b, 457b from previous jobs, or transfer of IRA, CD, savings account, the minimum premium depends on the program na pipiliin nyo. Pero, paano naman ang growth? Kumikita ba to? Yes naman! The cash value growth is based on the performance of a market index. Also, the interest compounds annually. Kapag maganda ang takbo ng market, may potential kang kumita. Kapag bumagsak, protektado pa rin ang funds mo because it has zero floor protection. What if kailangan mo ng pera? Lock ba ito? Hindi totally locked. May access ka up to 10% kada taon without penalty. Marami ang natatakot na maubusan ng pera habang buhay pa sila. Tama? Kaya may option ito na guaranteed lifetime income. Ibig sabihin, pwede kang makatanggap ng income habang nabubuhay ka. Gaano man katagal, kahit umabot ka ng 200 years old at kahit depleted na yung initial funds mo. O diba ang ganda? Diba mas prefer natin ang predictable and lifetime income? Ito na yun! Malamang ang tanong nyo, paano kung may mangyari sa policy holder? Like, kung namatay ka na, mapupunta ang full accumulation value diretso sa beneficiaries mo. No probate, no hassle, no delay, and no withdrawal charges. And pag nagkasakit ka naman, you also have additional access to funds using terminal illness rider, nursing care rider, and emergency access waiver rider. You can also double your income when you need it. Napakahalaga talaga ng ipon na may proteksyon. O kaya yung mga retirees dyan, o magre-retire pa lang, o mga batang gustong mag-ipon na may proteksyon, ano pang hinihintay nyo? Tawag na! Handa ko kayong tulungan. Text me at 323-244-9784. See you next time! Maraming salamat, Gina! Kaya for more information about life insurance and living benefits, mag-email lang sa tulongkapasa@gmail.com. Okay, dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Kasi ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin continually gumanda ang buhay mo, yung continually po, bibigyan namin kayo ng mga tips na continually magpapaganda ng buhay. Yes. At syempre, ngayon pag-uusapan natin isang internet article kung paano ba tayo dapat nakikipag-usap sa mga bata tulad ng apo o anak. Gawa yan ni Julie Wright at ni Janice Lehman. So makinig po kayo, ilan sa mga technique na dapat natin gawin para makapag-relate tayo at makatulong po tayo sa ating mga anak at apo. Especially mga bata. Bata po Yes. pinag-uusapan natin ha. Siguro mga 6, 7, 8, 5, 4, 3, 2, 1, ganyan man. Okay. Technique number 1. Number 1, sit or kneel at their level. Lowering yourself makes you a lot more approachable. Even if you're keeping things light and friendly. Kasi a child might feel intimidated if you're towering over them. Nakatayo ka, hindi ka lumabas. So kung gusto niyo po makapag-communicate talaga sa mga bata, kung pwede, mababa po sila, umupo po tayo. O mas maganda, lumuhod po tayo. More or less, magkakatapat po yung mata natin. Importante po yun, nakaka-develop po yun ng magandang communication pag po tayo ay at the level ng mga bata. Or kung minsan po, tapat nyo gawin. Maliit yung bata, kunin nyo, iupo nyo po dito sa lap nyo, usap po kayo. Hanggat maaari, eye to eye, face to face, malaki daw po may tutulong nito sa magandang communication. Oo, tama sinabi mo, pwede ka lumuhod or grab a seat, di ba? Near the child so they don't have to look up at you. Nakatingala. Dapat pantay. No, this can help take the edge of your conversation. Number 2. Chat about relatable topics. Ibig sabihin, Oo. pag nakakausap mo yung bata, oh, kumusta na yung kaibigan mo si Alan? Nakapaglaro ba kayo ng basketball? Iba po yun pag yung medyo ang pinag-uusapan nyo ay yung isang bagay na importante sa kanya. Oo, kasi gustong-gusto ng mga bata yung talking about their interests and preferences. Oy, ano na yung kinulayan mo sa coloring book mo ngayon, di ba? As far as conversation go, asking about favorites is pretty safe
to topic, di ba? So, marahil you might ask about their favorite toy or anong TV shows na gusto nilang panood. Pag ganito po ginawa nyo, kuha nyo na kagad yung tenga niya. Yes. Makikinig po yan. At pag nagsalita kayo, makikinig siya at mauunawaan niya. Ang mahirap po kuminsan, salita tayo ng salita, hindi naman siya nakikinig. Yes, oo. Bakit hindi kasi natin nakuha yung attention niya? So the best way to get their attention is mention something o pag-usapan mo o itanong mo yung isang bagay na interesado siya. Halinaw. Number Ito, 3. number 3, nakakatuwa. Ask for help or Nako, advice. totoo po yan. Isa sa Imagine mga bata, Mm. hihingihan mo ng payo, di ba? Kasi children love to solve adult problems. Totoo po, mga bata po, pakilamero ko ng konti. Hindi naman po, actually, hindi po curious po sila. Observant po sila. Kami sa nakikita na, ba't si Lolo ganon? Ba't si Tatay ganon? So, siya po, nag-iikot yung isip niya at makukuha mo ang utak niya, puso niya, at pandinig niya pag ganito. Halika nga dito, bitoy. Totoy, halika. Kung ikaw, ano gagawin na pag ganito? Oh, para sinasabi mo Ayan. na, Uy, I don't know what to get my friend for his birthday. Yeah. Can you help me pick out a gift? Ako, tuwa po yung bata sa ganyan. Or pwede mo sabihin, I was going to watch a movie this weekend, but I'm indecisive. What do you think I should do? O kaya, Diba? kain tayo mamaya, ano kaya masarap kainin? So, every time you ask for their help, nakukuha nyo po yung attention nila at magbanggit man kayo sa ibang bagay, ibang topic, nakuha nyo na po at malaki po posibilidad, magiging friends kayo, makikinig po yan at respetado po kayo ng bata. Number 4, offer genuine, encouraging compliments. Ito po, ito ay napaka-importante po. Kuminsan po, nagbibigay tayo ng compliment pero hindi natatanggap ng bata. Bigyan po kayo example. Nakakita na ba kayong school na lahat ng estudyante May award. May award. So, nangyayari po, nawawala na po ng value yung tunay na magagaling. Ganon din po sa bata. Kung lahat ng kilos niya, ang galing mo, dumarating sa puntong, magaling ba Oo, talaga? kaya yun. Pero dapat piliin nyo yung talagang pwede nyo siyang encourage na talagang magaling siya para maunawaan niya ang ibig sabihin ng encouragement. Focus on a child's effort and character, not something superficial. Mas gusto nila yun. Like, your hair looks so cute, I love your shirt, di ba? But, medyo light lang masyado yun, di ba? Instead, focus on something the child is active in. So, specific compliments make a bigger impact and will help you connect. For example, nakita mo yung bata. Alam mo, baby, hanga ako sa'yo. Bakit po ako hanga? Kasi kanino pa sinusolve yung puzzle mo, hindi mo masolve. Pero hindi ka tumigil hanggang matapos mo. Alam mo bakit? Kasi may mga bata, pag may problema, ilang minuto bibigay na. Pero ikaw, pinagtsagaan mong tapusin. Iba ka. Yung mga ganun pong encouragement, gustong-gusto po naman. Or may nakita ka, nagdo-drawing siya ng kabayo. Uy, I love the way you draw horses. No, you're looking strong on those roller skates. Ang galing mo rin dyan. No, iba yon. And that was so kind of you to share your snacks. Ako yung parang, uy, grabe ha, talagang sobrang natouch ako nung nag-video. O kaya kanina, si Lolo mo naglalakad. Inalalayan. Grabe, bihira na yung batang ganyan. So, sabi, at alam niyo mangyayari? Every time there's a chance to help, that child Gagawin niya. will keep on helping. Dahil in-encourage mo siya at something ginawa niya. Number 5, ask open-ended questions. Yan. Isang napaka-importante pa, pag kinakausap niyo yung bata, huwag niyo tatanungin na, may ka na ba? Opo. Kasi yes or no lang yun eh. Ay, parang, nagawa mo naman. Opo. Hindi po, dapat po, pag nagtanong kayo, stimulate po yung isip niya, wag yes or no. Yes. Something na mag-iisip siyang mabuti. Invite your child or your apo to get into lots of detail about what they're thinking and feeling. O anong pakiramdam mo nung nangyari ito? Yan. Anong pakiramdam mo nung nadapa ka pero nakabangon ka? Ang hirap, may ginagawa ka. Alam kong hirap na hirap ka. Bakit hindi ka tumigil? Tinuloy mo pa rin yung ginagawa. Yun po yung mga tanong na mag-stimulate mo ng utak nila. And the more po, magiging interesado sila. So pag ikaw nagbigay ng magandang suggestion, makikinig sila. Bakit? Interesado sila sa sinasabi. Or what was your favorite part of school today? Is a much better question than did you have a good day? Yes. Now, ganun lang po ang tanong. Okay, number 6. Pay attention to body language. Yan, ang pakimportante po. May mga pagkakataon po, iba yung sinasabi ng bata, iba yung tunay na nangyayari, and one of the best way to know what's really happening is tingnan mo yung body language niya. Yung mata niya, yung
tenga niya, yung kamay niya, yung paa niya, because more often than not, yung po ang magbibigay sa'yo ng tunay na sitwasyon. Parang sasabihin niya, I'm fine. Pero nakisa mo yung naman, itsura niya, malungkot, nakapagsak yung balikat, tapos ayoko, ay may problema yan. kaya nga mas maganda alamin. Diba? And of course, for example, if a child says that they had a good day at school but refuses to make eye contact. Maganda ba yung nangyari sa'yo? Opo. Ay may problema yan. Malamang may problema. Number Number seven. 7, offer lots of options to appease your child. Yan. Napaka-importante po sa bata, pag may gagawin, hanggat maaari, huwag kayo yung magdidesisyon. Bigyan niyo siya ng pagkakataon, siya magdesisyon. May Paano yun? options. oo. Bibigyan mo siya ng options. Pwede ito, pwede ito, pwede ito. Paano yan? Oo, instead, instead of break a task or command into a fun, this or that scenario, your child will be happier to play along when they feel in control of the decision. For example? Kasi binigyan mo siya ng push. For example, liga. Anak, apo, kain tayo sa labas ngayon. Anong gusto mo? Jollibee o McDonald's? Hindi yung, anak, na tayo sa Jollibee. Iba yung Yes. mabibigyan mo siya ng pagkakataon na magsalita at mas maganda na ngayon. Bakit mo gusto mo? So, ma-stimulate Or- mo yung utak ng bata. Or kung magbabaon naman, instead of, ipack mo na yung lunch mo, tanong mo, do you like sausage, ham, or cheese? Yan, so Diba? bigyan niyo po ng ganong choices. Also, instead of asking your child, magbihis ka na, ito na suot mo, give them different outfit options. Kasi sometimes, there might be, may mga options na, uy, ako yung nag-decide ng susunod. At doon po na-develop yung isip ng bata. Unti-unti po, kakaroon siya ng critical thinking experience sa kanyang buhay. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan. At mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin ano ang mga dapat matamang at gawin para magawa na natin ang mga dapat nating gawin. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa mga global. Huwag. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global. Vic Garcia pumalik. At Evelyn Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman kung saan hahanap tayo ng mga paraan para mas magdagdagan ang ating kaalaman. Pero let's begin our discussion with life lessons from our Simple Reminders with Lasting Impact. Hi everyone! We're here again for another Simple Reminders. with lasting impact. Words are powerful. They can either build you up or tear you down. The words that impact people the most are not long speeches, but simple, sincere sentences. A short text that says, I'm praying for you. A kind phrase like, I believe in you. A quick encouragement such as, you can get through this. These small moments can lift someone from despair to hope. Because our words carry weight. They can breathe life into someone who feels tired, forgotten, or discouraged. The Bible reminds us that death and life are in the power of the tongue. That means every word we speak is a seed we plant, either for healing or for hurt. So choose your words intentionally. Speak life, speak truth, speak hope. Even one sentence can change someone's day. This is Erica Garcia. And Evelyn Garcia reminding you to let your words restore, not destroy. Let them inspire and not injure. Simple reminders, lasting impact. Ayan, again, for more life lessons, subscribe now to Simple Reminders Lasting Impact channel. Okay, may tanong po ako sa inyo, kapamilya. May gusto ka bang gawin pero di mo magawa? Marami ka bang dapat gawing trabaho pero hindi mo matapos-tapos? Maaring distracted ka. At alam niyo ba, ang distraction ay isa sa malaking dahilan ba't di natin natatapos mga dapat nating tapusin. Totoo yan. Kasi distractions involves the process of diverting someone's attention away from his or her desired area of Totoo po, bihira naman po sa atin ang may gagawin at ayaw nating gawin o talagang sinadya nating hindi gawin. Kadalasan daw po base sa pag-aaral, kadalasan kaya hindi natin nagagawa ay dapat natin gawin, na-distract tayo. Na-experience na ba yun? May gagawin ka bilang, tapos ang araw, hindi mo nagawa doon. Kasi may iba kang nagawa, kasi na-distract ka, kaya hindi mo Sa natapos. Tagalog yung distract na baling ang iyong focus sa iba. Yeah, para ganon. Oo. Ayon sa Career Builder Research, 53%
daw ng mga empleyado thinks that their company loses 1 to 2 hours a day in productivity dahil yung mga employees are distracted. No, ang ibang employers naman ay naniniwala na nawawalan daw sila ng 3 to 4 hours a Halos day kalahating of araw. productivity dahil sa mga distractions. Kaya po sa opisina. Ganun, nangyayari din po sa bahayan. May mga payakataon, nasasayang 1, 2, 3, 4 na oras natin dahil na-distract tayo and because of that, hindi natin natapos yung dapat natin. At ayon sa pag-aaral, people encounter 56 distractions Aba. per day and 2 hours spent on refocusing, which can lead to 2 to 3 times more errors. Totoo po yung refocusing po ito. Yun na, may ginagawa ka. Na-distract ka. Alam niyo bang napakahirap Bumalik! Ako po, talaga pag may ginagawa ko, I see to it. Hindi ako ma-distract, tinatanggal ko yung distraction kasi po ang hirap po. Ma-recover yung refocus mo. Nauubos mo kung minsan ng 30 minutes on just to come back to that attitude and to that condition para magawa mo yung dapat mo gawin. Kaya ang sikreto, tanggalin, bawasan ng distraction. Kahit na 1 second ka lang na-distract, 30 minutes ang kapalit nun para makabalik. At marami po distraction sa ating buhay. Iisa-isain po natin yan at hahanapan natin ng solusyon. Ayan, at ang good news, sa araw na ito, pag-usapan natin kung ano-ano mga dapat malaman at gawin para magawa na natin yung mga dapat natin. Sa ating episode na Mission Accomplished. Yan po yung pangarap natin. Ma-accomplish nyo yung mission nyo for this day, for this week, for this year, for your life. Yan po ang gusto nating mangyari. Mission accomplished. Ano-ano ba yung mga dapat natin gawin para maiwasan ng distraction sa buhay? Ito na. Ayan, number 1, ensure that you have enough sleep. Siguro tanong niya, Talina, ang pinag-uusapan natin distraction, yung mawawala tayo sa focus. Ano ang koneksyon ng tulog at pahinga sa ating mga Kasi ginagawa? kapag kulang ka sa tulog at pahinga, mahihirapan kang mag-concentrate. Yan. May memory lapses, Yan. mag-increase yun, and problem-solving abilities magdedecline. So, ano mangyayari pag gano'n? Ibig sabihin po, yung trabahong kaya mong gawin ng 2 oras sa giging 4. Yung problemang dapat na solusyonan mo na, hindi mo natusunan. So, ano mangyayari? Kailangan mo ng dagdag na oras, na panahon para gawin ito. At kung minsan natatapos ang buong araw, hindi mo nagagawa yung dapat mo gawin. Bakit? Kulang ka sa tulog. Sa Tagalog, ikaw ay lutang. Or sleep, sa English, sleep Deprivation. deprivation. Yung sitwasyon mo. At it can negatively affect yung work performance and productivity. Alam niyo po yan, pag ikaw lutang, kulang ang tulog mo, alam mo yung parang nangyayari, pero hindi buo yung utak mo. Kaya, kumisan, nakakagawa ka ng mali. Kaya, para maiwasan ng pagiging lutang at ma-distract, at para matapos ang dapat tapos, pwede po matulog po tayo sa tamang oras, sa tamang haba, at gumising sa tamang panahon para po magawa ang dapat natin. Okay. Number 2, start your day with prayer. Yeah, susunod na naman nila. Sabi niya, Sir, ano ang koneksyon ng distraction sa panalangin? Napakalaki po. Makinig po kayo mabuti sa importance ng prayer with regards sa ating mga Kasi gusto sa kapag tayo nagdadasal, ini-invite natin si God sa lahat ng parte ng ating buhay. And prayer is the key that opens the door to God's power. Totoo po. Araw-araw po, marami tayong gustong gawin. At pag ginagawa natin po ito, may mga problema tayong nakakarap. At kung minsan po, hindi natin alam kung ano gagawin sa problema nito. Pag nagsimula po tayo ng araw ng panalangin, Lord, tulungan mo po sa mga dapat gawin niya. Paalala niyo po sa akin mga dapat gawin. Tulungan niyo po ako huwag ma-distract, makapag-focus po ako sa mga dapat gawin. Kasi pag panalangin mo yung mangyayari, mararamdaman mo yung trabahong dati. Kailangan mo na isang araw, buong araw para matapos. Araw pa lang tapos ka na. Bakit? Nanalangin ka at humingi ka ng tulong sa Diyos. Kasi through prayer, yung mga weak find strength. And the lost find direction. At kami po ni Ma'am Avril, maraming pagkakataon na may nawalang isang produkto sa gamit. Kung bisa naubos sa 1, 2, 3 oras, hanapin mo yung ballpen, yung papel, yung ganito. Then after 1 hour, nanalangin, Lord, tulungan mo kami. Alam mo, in just few minutes, makikita na namin. Kasi po ito good news. Alam ni Lord kung nasaan yung hinahanap mo. Correct. Kung nagtanong ka lang sana, ayos na. So, kailangan po natin panalangin para buong araw maging maayos, buong linggo, buong buwan, at sana buong buhay natin.
And in prayer, we set aside our plans and receive God's guidance. And through prayer, ito lang maganda, impossible situations become. Totoo po, yan po yung sinasabi namin po sa inyo, mga problema darating sa buhay natin, hindi natin alam ang solution. Pero mapasin nyo, when you put our hands together, bigla magkakaroon tayo ng magandang idea how to solve the problem we are facing. Okay, number 3, plan your day. Bakit? Magplano ka. Tandaan mo, daily planning turns intentions into action. Okay, ito po ibig sabihin na pag may plano ka, ito number 1 natin ito. Number 2, pag meron kang plano, meron kang gustong mangyari buong araw. Correct. So there's a big possibility magawa mo yan. Pag kayo po pagising sa umaga, kaya sira-sira. Kung ano una mo makita, gagawin mo. Okay naman yan. Buong araw ka napagod, dahil mong ginawa. Pero yung dapat mo gawin, yung importanteng dapat mo gawin, hindi mo nagawa. Bakit? Wala kang plano. Oo, at saka makikita mo yung daily plans, no? Bring clarity to busy and boring lives. Yan. So may mga pagkakataon, pag-isip mo, yung gagawin ko dito. Bago mo isipin lahat ng paano, upo ka muna. Ano ang problema ko? Ano ba dapat gagawin? Kung ginawa ko ito, masolusyon ang problema ko. Okay, gagawin ko ito. Mapasin niyo po, pag nagplano ka ng ganyan, mapasin mo, at the end of the day, yung pinaproblema mo ng maga, tapos na ang problema. Bakit? Ilagyan mo ng plano paano solusyonan yung gugulo sa isip at puso. And when you plan your day, you control your time. Totoo yan, pag may plano ka ganito, Oh. biglang may tumawag, kaibigan mo. May plano kang gawin. Pare, punta tayo. Maya nga po, sama ka sa akin. Bakit? Ganito. So yun po, pag may plano ka, yung mga bagay na hindi ganong importante, pwede mo set aside para magawa mo yun. Kasi daily planning turns dreams into doable steps. Kasi yung mga pagkakataon, dami natin gustong gawin, pero wala akong dapat gawin para magod yun. Pag you start planning, Nagiging possibility doable. mangyayari. Ang galing, ano? Ang dami nating natutunan. At sa aming pagbabalik, tutuloy natin ating kwentuhan. Magbabalik pa ang tulong ko para sa Pagbibitin. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa Global Vic Garcia. At Abilene Garcia. Itutuloy na natin ang pagsagot sa tanong na ano dapat malaman at gawin para magawa natin ang mga dapat nating gawin sa ating episode na Mission accomplished. May na-discuss na tayo kanina. Review. Number 1. Number 1, ensure that you have enough sleep and rest. Number 2, start the day with prayers. Number 3, don't start the day without a plan. Number 4 na tayo. Established an organized work. Ito po isa sa napaka-importante kailangan nyo malaman. Empleyado man kayo, estudyante man kayo, o sa bahay man kayo, dapat po meron kayong organized workplace. Siguro sabi nila, bakit? Kasi ayon kay Libby Sander, clutter affects your brain and your work. Pag magulo, pag clutter din ang utak. Totoo po yun. So, pag magulo yung napaligiran nyo, for example, na-experience nyo ba ito? Tatanong ako sa mesa mo. Biglang kailangan mong ballpen. Hindi mo alam kung nasa yung ballpen mo, nasa yung stapler mo, nasa yung... So, ano nangyayari na? Uubos ang oras mo kakahanap. So, pag hanap-hanap mo, nailagay mo dito gamit. Mamaya, nakita mo yung ballpen mo, hindi mo makita naman ngayon yung scotch tape. Bakit? Natabunan na ng iba. Bakit hindi mo organize ang lugar mo? Pag ganyan po, mahihirapan kayong magawa yung dapat nyo gawin. Isang scientist po ng Princeton University nagsabi, no, ang nagpatunay na this organization drain our cognitive resources. It also reduces our ability to focus, hindi tayo makapag-focus. So, malaki talagang impact ng disorganized workplace. Umuubos kasi ito ng oras, no? Kasi mahihirapan kang maghanap ng hinahanap mo katulad ng ballpen, papel sa isang cluttered space. Maski po sa bahay, di ba, luluto ka. Nasabi ko, chilyo. Nasaan ko ba nilagay mo? So, kaya po napaka-importante sa bahay po, dapat may bahay ang kutsilyo, may bahay ang plato, may bahay ang kutsyan, may bahay lahat ng gamit para pag kailangan mo, pupuntahan mo siya sa bahay niya. So, pag ganyan po kayo ka-organize, hindi mauubos ang oras nyo sa paghahanap. Magagamit yung oras nyo sa pag-accomplish ng mission nyo nung araw na yan. Kaya, please organize your workplace. Okay, number 5, turn off social media and notifications that will distract you. Kasi minsan kapag ka tumutulog ng notification
notification, na-istorbo ka. Ito, Oo. sambot. Okay. Tatrabaho ka. Biglang, tut. Message, nino ni ate. Uy, ganito. Sasagutin mo siya. Mamaya, mapapansin mo, nakailang minuto na kayong balikan ng sagot. Hindi Ano? lang yun. Pag sabi niya, uy, tingnan mo itong link na to. Ako yung pa. Address mo yung link. Pagpunta mo sa link, hala, ang dami mo na May nakita. video. Yung video na yun, may link ulit. Ay, naku, wala Mapapansin na. mamaya, isang oras nang lumipas dahil lang may pumasok na isang message. Okay? At from time to time, tut. Mayroong notification yung binili mo. May notification na ganito. Sa putong napakalaking distraction, kaya hindi natin na-accomplish yung dapat. Tsaka yung pagsuscroll. Naku po, ang tindi niyan. An average person daw views their phones 52 times a day. So, napaka-importante. So, kung talagang seryoso kayo matapos yung dapat nyo tapusin, may mga pagkakataon po, itabi nyo po, ilayo nyo po yung cellphone. Or, i-silent nyo kung di naman importante. Kasi po, para makapag-concentrate kayong matapos, yung dapat nyo tapusin. Kasi araw-araw po ay bombarded po tayo ng emails, ng text, ng social media notifications, pati phone calls. Hindi pa dito kasama yung nagpa-browse ka ng social media, no? Na maaaring magkonsumo po ng unlimited mong time. Kaya mas magandang i-turn off mo na yung phone mo at computer notifications. Take note, Pag hindi po yung nagtatrabaho ka. cellphone ang ite-turn off. Hindi po yung computer. Bakit kung empleyado ka, you need the computer. Yes. Pag naghihintay ka naman sa you need the cellphone. Ang ite-turn off nyo lang yung notification, Notification. especially yung sound. Pwedeng pumasok yung notification, ay yung message, Message. pero hindi siya beep. Okay, ang purpose lang po nun, para makapag-concentrate kayo. Sabihin nyo, sir, paano kung trabaho ko yung sagutin yung mga email at yung mga notification? Iba po yun. Kung yun ang trabaho nyo, call center kayo po'y sumasagot sa mga problema ng iba. Kailangan nyo yun. Ibig sabihin, hindi Yes. kayo nadidistract nun. Sir, bakit? Trabaho Mo, sumagot ng mga problema. Pero to most of us, hindi yun ang trabaho natin. May specific trabaho tayo. At yung message, yung notification, walang connection sa mission natin sa araw na yon. Yung po Correct. pinag-uusapan natin, ha? Yung po yun. So, kung wala naman hindi naman kayo magkakaroon ng emergency, mamamatay, kung turn off nyo. Tandaan nyo doon. Many years ago, naman cellphone. So, ibig sabihin po, may pangarap tayo sa buhay, may mission tayo. Pag natapos natin yun, hindi papalapit na tayo dun sa pangarap. Maaari mong ilagay ang phone mo sa airplane mo, Yeah. diba? Or merong DND, diba? Do not disturb. Function. Maaari mo rin ilagay ang phone mo sa drawer o kaya sa isang kwarto, lalo na kung hindi naman yan konektado sa trabaho. Isang matinding mission po natin ay matulog ng maayos. Di ba sabi natin kanina, isa sa mga dahilan ba't di natin nagagawa yung dapat natin magawa ay dahil yung ating hindi tayo nakatulog mabuti. At alam mo ba di ka nakatulog ng mabuti? Kasi yung cellphone mo, tunog na tunog, tutut. Kung di mo tumutunog, vibrate na vibrate. Saan ano pwede gawin? Yun po ako ginagawa ko. Pagdating po ng 11 o'clock, ako po, meron po kaming cellphone ko na do not disturb. Buong panahon niya mula 11 hanggang 7 o'clock the next morning, hindi, kahit may notification, hindi tutunog. Pag may tumawag, hindi tutunog. So, makakatulog po ako from 11 to 7 o'clock, diretso, walang panggulo. Kung di nyo po nagagawa yun, gawin nyo po yun. Subukan niyo po. No? Number 6, regulate the use of your phone. Ano yan? Mag-schedule ka ng paggamit ng mobile phone. Pwede mo itong ilagay sa silent mode for the duration of the entire workday. O kaya mag-set ka ng fixed schedule on when you will check. Totoo nga Pwede po. mong punta. May mga kumpanya nasa locker yung Totoo cellphone. yun. Diba? Pagpasok po ng 8 o'clock, hindi pwedeng dalhin yung phone sa mesa niya, sa locker. Makukuha niya lang po yung cellphone niya during break or uwian. May mga ganun pong trabaho kasi po napaka-importante po ng concentration nila sa trabaho kaya hindi po kailangan ma-distract. Think about it. Buhay pa rin po sila. Maganda pa rin po ang buhay nila. May social life pa rin po sila. Kahit wala silang cellphone ng ilang oras. Na kung kaya nila yon, kaya mo yon. Kung hindi man binibigay na regulation sa kumpanya nyo, i-regulate mo sarili. Yes. Pagdating sa opisina, tago sa mesa, drawer yung phone. 12 o'clock na lang kita babalikan. See you later! So for the next 4 hours, kung nagtatabaw ka ng 8 to 12, mapag-concentrate ka. Ano mangyayari? Hindi pa uwian, tapos na. Dapat mo tapusin. Bakit hindi ka?
At pwede kang mag-alarm. Kung kailangan mo, dapat mo i-check ang phone mo, pwede kang mag-alarm. Maglaan ka ng oras para dito, maaaring 2 to 3 minutes to check your phone. Or if you find something important o di kaya urgent, set aside 5 to 10 minutes to deal with it. Then, balik ka na sa trabaho. Totoo, hindi po ibig sabihin, hindi lang titingnan niya. Eh, sir, paano kung makalimutan kong tingnan? Kapag hindi makakalimutan niya nila, i-alarm mo, and everything. Unti-unti makikita mo, magbabago buhay mo, magagawa mo yung dapat mong gawin, at makakabot mo ang iyong mga pag-ibig. Mamaya tutuloy natin yung usapan kung ano-ano dapat malaman gawin para magawa natin yung mga dapat natin gawin. Magbabalik pa po ang tulong ko para sa mga. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa mga global. Rick Garcia po muli. At Abilene Garcia. Itutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano ang dapat malaman gawin para magawa natin ang mga dapat nating gawin. Sa ating episode na Mission accomplished! Marami tayo sa dapat usapan natin kanina. Number 1. Sabi natin kanina, ensure that you have enough sleep and rest. Number 2, start the day with prayer. Number 3, don't start a day without a plan. Number 4, establish an organized workplace. Number 5, turn off social media and notifications that will distract you. Number 6, regulate the use of your phone. Ito na, number 7, reduce noise that causes distraction. Siguraduhin mong walang noise distraction sa workplace mo. Maaari mo i-mute or i-block sa pamamagitan ng noise cancelling headphones kung medyo maingay yung paligid mo o di kaya lumipat ka ng lugar. Basta. Okay, pag-usapan natin. Araw-araw may mission tayo sa buhay. Isa sa tinuro na namin, matulog mabuti para makagising ng maga. So, ibig sabihin na mission mo, matulog sa tamang oras, sa tamang haba. Kasi hindi ako makatulog ang ingay-ingay. So, papasok, bawasan ng ingay. Hindi ako makatulog dahil maliwanag. Yung buong mission, bawasan ng liwanag. Kaya po din papasok. Kwarto nyo, lagyan nyo po ng ano yan? Blackout. Blackout curtains. Curtain. Ano po yan? Kapag sinara niyo yung curtain, kahit may ilaw, may twinkle-twinkle sa labas ng bahay, hindi niyo man makikita. Sarado bintana, para walang ingay, hindi niyo madidig. Pag ganun po, makakatulog kayo sa tamang oras, sa tamang haba, at magigising kayo ng mabuti. Yun po yung isang Yung noise mission. naman, pwede ka maglagay ng earplug. Yan, medyo. Ganun, di lang po sa pagtulog to. Maski sa pagtatrabaho. Yes. Ganun ka. Hindi naman kailangan makipag-usap. Wala ka namang interaction. Tumusopas, interact with other people. Lagay na yun na. So, nakapag-concentrate kasi ginagawa mo. Ano man ang ginagawa nila, magagawa sila, magagawa mo na. Kasi kung kaya po, pag distracted tayo, gagawin konting ingay doon, konting ingay doon. Yes. Tingin tayo. Ano nangyayari? Hindi natin nagagawa dapat natin. Number 8, never join meetings if you are not prepared. Yeah, especially po, kung kayo po empleyado, may mga pagkakataon po hindi nyo naman kailangan mag-join. Kung kayo mag-join tayo, mauubos lang ang oras. Totoo yan. Kasi meetings are notorious for being unproductive. Madalas na ubus ang oras kapag ikaw ay naisasama sa isang meeting kahit hindi ka naman kailangan dun sa meeting. So, lilinamin po natin ha, kung hindi ka naman kailangan. For example, kung mayroong kang right, itanong, excuse me, para saan yung meeting na yan? Pwede ba akong hindi sumama? Take note ha, kung mayroong kang right magtanong, kasi may iba sa atin, walang right. Bakit? Sabi na ba, pumunta ka doon. Oo. Pumunta Pumunta ka Hindi, talaga. ibang usapan yun. Pero may mga pagkakataon, ang meeting yung committee, hindi boss. Ano yung committee? Iba-ibang tao sa iba-ibang grupo, you meet as a group. Pero yung boss nyo wala doon. Pwede ka magtanong, para saan yung meeting? Kailangan ko bang mag-attend? Kasi kung hindi, di na lang ako attend. Pero pag sabi niya kailangan, umattend ka. Pero alam niyo po yan, may mga meeting, uupo kayo sa meeting, mga 1-2 oras, pero pagtapos sa meeting, natatanong niyo, Ano kaya ginawa ko dun? ba't ako sinabi sa hindi niyo? So kung meron pong paraan para magtanong kung pwede hindi kayo sumama, gawin niyo. Kumbaga, explain mo dun sa nagpatawag Hmm. ng meeting. No? Lalo na kung pwede naman na i-communicate sa pamagitan ng email, pwede mo itanong. Diba? Nakatipid ka naman. Number 9. Work one task at a time. Ayan, isa po sa napaka-importante kailangan maintindihan natin ito sa work one task at a time. Pero sabi nila, saan na gano'n? Nadinig nyo na ba yung salitang multitasking? Hindi ba dapat multitasking tayo? Okay, maglala. Pag
Pag-uusapan natin mabuti yan kung kailan ina-apply yung multitasking at working one at a time. Ano yan? Ako siguro mas maganda iwasan natin mag-multitasking. Lalo na sa napaka-importanting ginagawa. Ito yung tipong juggling too many tasks at once. Ang ating brain kasi ay hindi capable no, sa pag-focus on more than one task excellently at So, lilamin po natin ha. We can focus on many tasks at a time. Totoo yan. Lalo po mga babae. Okay? We can. Ang sinasabi po natin, it's so hard to focus at many things at the time excellently. Ibig sabihin, Yes. kung tatlo yan, mahirap kang ginagawa mo yung tatlong bagay excellently. There's a big possibility you might be excellent here, good here, and bad here. Ibig sabihin, may maa-apektuhan. Unlike focus, this one, and can be excellent here. Isip, pero kailangan gawin yan. Okay, magalala. I-discuss pa natin ang konti itong multitasking. Pero, alam nyo, pwede din naman tayo mag-multitask kung hindi gaano importante yung Ayan. ating ginagawa. At hindi kailangan ng excellent focus mo, di ba? Marami kasi sa atin may kausap sa telepono habang naglalabas. Okay, Habang nagtutusulat, naglalaba. nagbabasa. Oo, maaaring gawin ito, pero not excellent. Yan. Sampot, nagluluto ka sa bahay. Tapos, naka-speakerphone, kausapin si kumare. Okay, can you do that at the same time? Pwede. Yes! Bakit? But make sure, focus ka sa pagluluto. Oo, kasi At hindi ka ganong focus sa pakikipag-usap. Kasi baka may masunog, may masira. Bakit? Kasi hindi mo man makuha lahat ng sinasabi niya sa kwentuhan niyo. Teka, kwentuhan lang to. Yes. Okay lang, walang masamang mangyayari. Pero pag hindi ka nakafocus sa pagluluto, may masamang mangyayari. Nagkakaintindihan mo tayo. So yun po, pwedeng a little multitasking kasi hindi ganun ka-importante yung isang bagay. Oo, at kapag nag-multitask, mas nakakagawa ka ng maraming galit. Kaya i-reduce po natin yung creative thinking and eventually affects mo na. Except, for example, katrabaho ka, may kausap ka, telepono, nagpiprint ka. Okay Pwede. lang yun. Bakit? The computer can print excellently without you. All you need to do, pag napindot mo na yung print, pabayaan mo siya mag-print. Teka, trabaho pa rin yun. Okay. Pero ginagawa mo to. Kung may aid po ng technology, and the technology and system can do excellently while you're doing your work, Number 10, discipline your conversation. ano yan? Maging disiplinado sa pakipag-usap. Sigurado yung hindi ito mapupunta sa chismis. O mawalan ka kwenta ng bagay. Kasi hindi lamang ito major distraction, toxic din po ito sa workplace. Punta tayo sa opisina. Hindi nga napansin niya. Katrabaho kayo bilang dito ba nakaibigan? O, opisina. Uy, kamusta? Ano nangyari sa meeting? Medyo pag-iusapan niya, kumpanya pa rin. Mamaya makapansin niyo, mga 20 minutes ang nag-uusap. Yung trabaho mo, hindi mo na nagawa. So, kung pwede magkwento during break, during lunchtime, pero ingat, bawas-bawasan ang Pag sinabing disciplined communication, if someone engages you in a conversation and you're busy with ginagawa, Importante. kumaga politely, sabihin nyo sa kanila that you're doing something important at that. Kasi may posibilidad po na kayo, importante ginagawa niyo. Siya, naghahanap lang ng kausap. So, kailangan magkaunawaan kayo. Sana maging maganda at pinagpala ang bagong taon! God bless you all at patuloy po. Dinanalangin po namin itong buong taon na to ay maging pinagpala, masaya, at mission accomplished. And distraction-free. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan at next week. Marami pa tayong pag-uusapan ng tunay na magpapaganda ng inyong buhay. At ng mga mahal niyo sa buhay. Nalangin po tayo. tayo. Ang mga nasa langit, maraming po salamat sa pagtutulong niyo sa amin. Pwede pa na namin maabot, magawa, yung mga pangarap namin sa buhay at maabot namin yung purpose niyo sa buhay namin kung babawasan namin ang distraction sa buhay. Help us not to be distracted to do the mission that you have allowed us to. All this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Lagi tandaan kung ano man ang naitulong ng programa ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin naman niyo po ang inyong mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod natin. At sama-sama nating pagandahin ang ating At buhay. ng mga mahal natin sa buhay, po yung kapamilya ni Garcia. Ako lang po si Avenue Garcia. Lang tandaan, sa tulong ko pa sa Muglobal, gaganda ang mundo. Happy New Year!